So, start na tayo. Okay. Punta tayo din sa unang transaction yung filing for FSEC. So, hanapin nyo lang sa please select type of application. Ito, filing for FSEC. Click enter. So, mapapansin dito may tab, application, transaction. Okay. So, unang step, dito tayo sa application. So, fill up lang natin yung mga necessary fields. New, early, second, strike time. Kaya tayo siya ng propose 11 story commercial building. Ayan nakalagay sa bagong sika. Itong mga fields na to, okay na wala. Kung meron, mas maganda. Sa date received, date issued, automatic na yan. Pagbukas nyo ng application, time, ganun din. So dito na yung filter na nangyayari, residential, business, PESA, government. So dito tayo po sa business. So tayo po occupancy. Ito huwag itong baguhin, application. So tayo po occupancy, determine natin kung ano tayo occupancy ito. So commercial building, so fall siya sa business. CRO. Pwede nyo itong dagdagan, palitan. May makita ko dito may parang kulay itim na button. Click nyo lang yan. Tapos, click natin itong generate control number. Okay, automatic to. Babasahin nyo yung sinet natin dun sa settings. Okay, number of story 11. Kasi very con na siya kapag fill up na to kasi ito yung mag-reflect dun sa mga ipiprint natin later on. Okay. So, pag tapos na, punta na sa transaction. Okay. Click natin itong mapasin mo dito ay order payment. First box. Second box naman yung official receipt. So, dito mo tayo sa order payment. Click lang natin ito sa auto generation ng PS number. Tapos, ito yung babayaran niya, si 200. Okay. Tapos, dito sa temporary naman, OPS, enter natin ito yung verified estimated value of building. Makikita natin ito sa bill of materials kasama nung isang set ng building plan kasi nasabit ng client. Pagkari 15 million. Okay. Lagay lang natin dyan. Enter natin. Tapos, hotworks. Kung hotworks, mate, kunwari 6 to 10 yung machine na ginamit. Ito na, piliin natin itong 6 to 10. Automatic i-generate nyo yung katumbas na amount. Okay, so total na to be paid is 16,000. Okay, so itong temporary OPS, ito, piniprint lang ito, print nyo ito, tapos para during file and pay ng client, malalaman niya agad yung babayaran niya. Balik. Kung walang ibang requirements sa kanya, kunwari may mga installation clearances pa siya, manual na lang kayong gumawa ng OPS. So for the meantime, ito ay wala siyang ibang requirement, kunwari. So, dito sa official sheet, click ko lang to 200 na babayaran niya para sa filing fee. Enter nyo yung OR number, date of payment, tapos pag okay na lahat, saka tayo mag-save. Click natin itong save. Sabi mo sa oops, teka muna, wait. Please enter data for all the required fields. Yung may mga kulay red, mga highlight. Huwag kalimutan, kailangan itong so, ibig sabihin may nakalimutan tayo. Punta tayo sa application. Ayun, yung control number. So, may mga nilagay ako ditong required fields. Hindi ka makapag-proceed pag hindi mo siya napilapan. Okay, so, sa case na to, yung contact number yung nawala. Nilagyan natin ng number. Tapos, save. Try natin. If you want to save the data na i-type mo, yes. Successfully save, okay na. So, pag na-save mo na, print ka ng OR. So, click mo itong open OR. Mangingi siya ng primary key. Makikita mo ang primary key dito sa baba. Ayan. Type mo lang yan, number 2. So, dito. So, okay mo siya. Dito mo siya sabi, double check guys. Wala na ba yun pag makaprint mo. Kaya nilagay ko ito kasi yung ating official receipt ay accountable, one of the accountable forms. So, magpahirap magkamali. So, basahin natin maigi yung date, yung payor,
Ibig sabihin strike land, address, yung babayaran niya 200. Okay? Okay, so yung at least, tapos print over. Yan, nag-print na dun sa matrix na printer. So, pinag-print ko na, exit ka na dyan, print ka ng OPS, automatic na to, i-feed mo lang yung issued sa atin na OPS, yung application form, automatic din yan. Tapos, itong print OPS, print mo din yan para malaman ng client, ibalik yung kanyang mabayaran. So, meron din dito yung checklist. Ito yung old na checklist. Gagamit kasi namin ito dito sa San Jose, kaya nag-print kami ito. Pero kung hindi nyo nagagamit ito, itong dalawang new checklist, yan. Print nyo lang yan, print nyo rin ito. Okay. Tapos kung nangyari meron siyang verified na meron siyang installation clearance, piniprint din namin ito para ma-evaluate agad namin yung kanyang installation clearance na i-install doon sa building. So yun, ganoon lang yun, mga kapatid. Ganoon lang yun dun sa filing fee. Okay? Sa pag napila pa nyo itong mga fields, lagi nyo i-save.